condemn yourself. Lagi mo na lahat. Sabi ng Bible. At ang Diyos nag-qualified sa'yo, hindi ka pwedeng disqualified ng tao. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. He is an awesome God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, ngayong umaga po, pinupuri natin ang Panginoon, ano? Dahil napakaganda po ng ating pag-aawitan. Napakabuti po ng Diyos na lagi po niya tayo sinasamahan. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. So ngayong umaga po mga kapatid, hayaan nyo na ako po ang gamitin ng Panginoon para magpahayag ng kanyang salita. I pray na diringgin po natin ang mensahe ng Diyos sa umaga. Huwag po natin palagpasin. Kahit isang baga, kahit isang anuman lang isang, hindi naman second, sabahan natin ng konti, kahit mga isang minuto. Huwag tayong, kumbaga sa kukurap, huwag tayong kukurap. Sabi Tatay Joel, pasin mo seat po. At hintayin natin kung ano po, mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Isa pa, palakpakan po natin. Mga kapatid, sometimes po, may mga nangyayari po sa buhay natin na hindi po natin naiintindihan. Do you believe that? Amen. Hindi mo alam ang sagot. O kaya, hindi mo alam bakit nandiyan ka sa sitwasyon na yun. Masasabi na lang natin, hindi natin kinukwestiyon ng Panginoon, pero minsan ang tatanong natin, Lord, bakit napunta ako sa sitwasyon na yun? Hindi natin alam nyo, kapatid, hindi po natin kailangan maintindihan ang lahat ng bagay. Kasi pag naintindihan mo at naunawaan mo lahat ng bagay, Diyos ka na rin. Only God knows everything. Amen? Pero ito magandang balita. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya ang dapat natin gawin, kung hindi man natin naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, ang pinakamaganda natin magagawa, mag-rest tayo sa presence ni Lord at magtiwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Amen? God is so good. Nakisabi sa katabi, tulad ng sabi sa kanina, God is good. Mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Praise God. So, minsan dumarating tayo sa ganung sitwasyon na yun. Matindi nga ho yung kay Pastor, itong nakaraan lang. Ay, amakin nyo, yung interior niya, hindi lang nabutas. Ibang klase po kasi talaga yung interior niya. Alam niyo po yung interior? Yung interior ng buo. Hindi lang ho nabutas, naputol ho. Ganon nyo yun, isipin nyo yun. Hindi lang pumutok, naputol po yung interior. Grabe po. Ang point ko dito, ang tricycle po ni Pastor, ginagamit po sa mga gawain. It's for good. Ginagamit sa mabuti. Pero dumating yung time na ganoon. Hindi na natin. Bakit? Bisa alam nyo, ganyan tayo Lumarating tayo, Lord, ginagawa ko naman yung lahat. Nagpipray ako, nananalangin sa kayo, nagbabasa ako ng Bible, nakikinig ako ng imahan, sumasamba ako sa iyo, pupunta ako ng church, lahat ng gawain. Pero bakit, Lord, dumating ako sa time na ganito? Diba, hindi natin maintindihan. Sabi ko nga po sa inyo, pag dumating tayo sa ganyan time, lagi mong isipin, nakasama mo ang Diyos, at ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Amen po ba? Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Do you believe na pag napunta ka sa sitwasyon ka dyan, kung ano man sitwasyon natin ngayon, sitwasyon na alam mo na parang ayaw mo sa lugar na to. Do you believe na napunta ka dyan, ang nagdala sa iyo dyan ay ang Panginoon? Sometimes, sinalo ni Lord na i-push ka dyan kahit ayaw mo sa lugar na yan. Si Jesus po, siya po ay, after niya pong bautismuhan, ang Holy Spirit, sabi po ng Bible, ang banal na Espiritu, siya mismo ang nagdala kay Lord doon sa ilang na lugar. Ano ba ilang na lugar? Ang ilang na lugar? Dito, walang Jollibee dyan. Walang McDo, walang cellphone, walang internet, walang wifi. Yan ang ilang na lugar. Ang ilang na lugar, walang aircon doon, mainit doon. Di ba?
niya. Yan, ganyan. Yan po ang tinatawag nilang na lugar. At doon, wala kang pwedeng lapitan para hinga ng tulong sa sitwasyon mo. Doon dinala si Jesus ang banal na Espiritu. Doon siya itinus. Wala kang lalapitan, walang pagkain, tapos talaga yung mga pang-pisikal. Pero ang sinandigan ng ating Panginoon ay isa lang. Ano? Ang salita ng Diyos. Sinabi niya, ilang beses niyang sinabi, nasusulat. Nandun siya sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon, salita ng Panginoon ang pinakawakan. Kaya panghawakan natin yung salita ng Panginoon, amen? Amen. Because the Word of God is powerful, amen? Amen. Buhay, sabi nga ng prayer kanina, buhay, makapangyarihan, at ito ay kikilos sa ating mga buhay. So kapag dinala ka ni Lord dyan, kapatid, ang Diyos po natin, sabi nga, napakabuti. Sobrang buti ni Lord. Para pabayaan ka lamang sa sitwasyon mo na yan. Naniniwala ka ba hindi ka papabayaan ni Lord sa sitwasyon mo ngayon? Amen. Amen. So ano ang pinagdadaanan natin? Sobra-sobrang kaputihan ng Panginoon. Para isipin natin na hindi tayo, na tayo ay kakalimutan ni Lord, na tayo iniwanan ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Bible, si Solomon, pinakamarunong na tao, pero mayroong higit sa kanya. Sino? Siyempre ang Diyos. Ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat. Ibig ko sabihin, kung ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat, siya nakakaalam ng lahat ng bagay. At kapag tinala ka ni Lord dyan, hindi siya nagkamali. Pakisabi sa kakatabi, hindi siya nagkamali. It is for your good. Amen? It is for your good. The Lord is my shepherd. Sabi ng Bible, ang Panginoon, siya ang aking pastor. At ang pastor, siya po ang nagdadala sa atin kung saan tayo dadalhin. Hindi po tayo ang nagdadala sa pastor. So kung tayo ay tupa ng Diyos, saan ka mapunta, ang pastor mo ang nagdala sa iyo dyan. At ang sabi, He leads me in the path of righteousness. Ano man sitwasyon mo ngayon, pag sinod ang nag-open yan, madali mo malaman. Sa paanong paraan. Kapag yung pintuan na yan, nagdala sa iyo sa righteousness. Makikita mo na mababago ang buhay mo, mas magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos, yung kayong pag-uugali, yung kayong karakter, mas titibay ang faith mo. Kapag gano'n ang pupuntahan ng pintuan na binuksan ng Diyos sa iyo, sure yan, kay Lord galing yan. Pero kung ang pintuan, lalo kang mapapasama, it is not from God. Sabi, He leads me in the path. He guides me in the path o sa daan of righteousness. Sabi niya. Amen. Praise God. Tayo po ba ay may kagalakan sa umagang ito? Amen. Amen. Dapat po. Meron po tayong kagalakan. Tapos na po yung Mother's Day. Salamat sa ating mga ano ba yung kabaliktaran, mga ano ba yung kabaliktaran ng magigiting? Hindi pala kabaliktaran, yung katumbas ng magigiting kasi sa tatay magigiting eh. Sa babae. Ano yan? Ito sa Soras, yung nagturo ka nila. Ilaw! Ay, tama. Ilaw! Huwag nyo nagagawin yung speaker. Speaker dito lang si Judge. Yung mga nagtuturo. Speaker daw eh. So, papaalala ko lang, Father's Day, susunod na yata. Kailan? June! Paalala ko lang po. Ano po? Para yung mga katatayan ay makabawi-bawi naman. Ano nga? So, baka makalimutan po eh, na yung mga tatay. So, ngayon, dyan sa sitwasyon natin, na sino po dito makakapagtaas ng kamay, wala siya talagang wala siyang isipin, wala siyang pinagdaanan, wala siyang problema. Meron ba sa inyo? Maliit o malaki, lahat po tayo meron. Nandiyan tayo sa sitwasyon na yan. Iba-iba nga lang. Ngayon, Pastor, anong dapat gawin? Sa oras na dito ako, kasi hindi ko alam kung anong gagawin eh. Hindi
Hindi ko alam kung anong plano ni Lord. Kasi alam ko lang, mabuti ang Panginoon. Ngayon, ano pong gagawin ko? Speak. Ano yung speak? I speak. Patusok ang dito. Speak. Ang speak, pastor. Declare. Magdeklara ka. Amen. Ilabas ng bibig mo. Halaga po yun. Kaya nga pati doon sa salvation natin, inan yung confess your mouth. Mahalaga po kasi yung confess, yung pagdeklara natin. Tingnan niyo po ito. Proverbs chapter 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalanan. Ganyan po kahalaga ang pagsambit ng mga salita sa ating mga labi. Ngayon, kung nasa sitwasyon ka na parang, Lord, ayoko sa sitwasyon na ito, ideklara mo. Amen? Magdeklara ka. Praise God. Praise God. Ideklara po natin, mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Napaka-importante po ng pagdideklara dahil mayroon pong kapangyarihan ang ating mga salita. I believe, ito pong susunod na slide, I believe this is a revelation from the Lord. Do not use your words to describe your situation. Use your words to change your situation. I believe in that. Naniniwala ko ito yung revelation yun. Huwag mong gamitin yung deklarasyon, yung mga salita para i-describe at sabihin na sabihin, bulayin ng bulayin kung ano man sitwasyon mo ngayon. Huwag po natin gawin yun kasi kahit unbeliever, kaya yun eh. Kahit hindi mananampalataya, kaya yun. Tama ho ba? Kaya niyang bulayin, kaya niya i-describe kung anong sitwasyon niya ngayon. Kaya niya magsabi sa pinagdadaanan niya ngayon. Pero iba po ang mananampalataya. Kasi ang mananampalataya, ginagamit niya yung kanyang salita para baguhin ang sitwasyon. Magdeklara. Ang tawag po doon, pananampalataya. Wala pong ganun pananampalataya ang mga nasa labas, ang mga hindi mananampalataya. Tayo naniniwala, sabi ng Bible, sabi ng turuan, di ba sabi ni Bishop, anuman, sa New Testament, anuman ang ideklara mo. If you believe, mangyayari. Amen. Amen. Ayan po. Ang katotohanan. Bigyan ko po kayo. Sino po dito nagpe-pray para sa future ng anak niya? Future ng asawa niya? Future ng kanilang success o tagumpay? So, di ba? Pray tayo. Ano ba yung pinagpipray natin? Hindi naman po ngayon yun eh. Para yun sa future. Ang tawag po doon, nagdideklara ka na mabubuting bagay sa future. So pwede natin gamitin po yun. Sa sitwasyon mo ngayon, deklara mo. Na bukas, tapos na to. Bukas, ako ay meron na magandang kaharapin. Kung nahirapan ako ngayon, tomorrow is my harvest. Amen? Tomorrow is my harvest. Bukas ng aking pag-ani. Amen. Amen? Say amen. God will do it. Praise God. So, ideklara mo. Gamitin mo yung dila mo. Pakibalik po. Patigin yung verse na yun eh. Pakibalik po. Gamitin mo yung dila mo. Yung salita mo. Ayan. Dahil dyan, may power. Di ba? May power. So, gamitin natin. Yan ang gawin natin. Deklara natin. May karamdaman ka. Pinagaling na ako ng Panginoon. Huwag mo lang umisipin na, huwag mo ka umisipin, gagaling na ako kagad. Hayaan mo si Lord. Dahil sabi ng Panginoon, alam niyo si Lord, hindi niya dinescribe eh. Pakibalik po doon sa ano. Next, yan. Alam niyo si Lord, nung nililikha niya ang mundo, nung nakita niya yung kadiliman, hindi niya po dinescribe yung dilim. Hindi niya sinabi, darkness, hindi ko. Nung nakita niya yung sitwasyon na madilim, anong sinabi niya? Ano yung dineklara niya? Let there be light. Nagkaroon ng hindi niya dineklara, darkness. Hindi na. Nung nakita niya. Hindi niya describe ang dilim. Pagko sabi niya, let there be light. Ika-4th day yun. Sa verse 1, sa chapter 1, verse 3, mayroong ilaw na binanggit. Sa verse 4, I think, ika-4th day, sabi niya, naglagay siya ng mga tanglaw. Light, let there be light. Sino naniniwala, yung pang 4th day mo, parating na. Amen.
Praise the Lord. Amin natin doon. I-receive natin yung kapatid. Declaration nyo. Prophesy. At pagka pinangawa ko yun, sabi, there's a power in God sa ating mga salita. Amen po ba? Amen. So, patuloy natin purihin ang Panginoon. Ano? Dahil doon sa mga declaration natin, sa future, kahit hindi pa nangyayari, may pananampalataya tayo na mangyayari. So, gano'n, magdeklara ka sa sitwasyon mo ngayon. Pwede po ba, ito po, si atheism, tayo stand up, atheism. Alam niyo po, yan, yung hindi po nakakilala, yan. Okay po, puna po kayo. Ano ka lang, hi ka lang sa kanila. Hi. Yan po. Nung nandun po siya sa, okay, thank you mga kapuna. Nung nandun po siya sa sitwasyon, kapatid, papakita ko po sa inyo. Nung nandun po siya sa sitwasyon na siya po ay nagkaroon ng, siyempre matinding ano po yun kasi nagkaroon po siya ng ano eh, anong tawag doon yung, nagkaroon siya ng infection, pero nung time na ipapacheck up pa lang siya o unang check up niya yata, first check up niya, ang matindi po dito, hindi pa po sigurado yung doktor. Kumbaga parang yung check up niya, may pinagpilihan pa kung infection o tumor, brain tumor. Makin niyo po, nandun ka sa sitwasyon na, siyempre ito na, nandiyan ang mga pastor, nandiyan ang mga kapatiran, deklara. Ano ba dinideklara natin doon sa sitwasyon na? Di ba dinideklara natin yung mabuti? Doon sa situation niya, dahil tayo nagdeklara na nalangit tayo, tinugon ng Panginoon, ginamit natin yung ating mga bibig, yung ating mga panalangin, yung sitwasyon na bago. I believe in that. Nabago ang sitwasyon. Kasi pagdating niya po doon, hanggang nagkaroon po rin ng mga test, ang nangyari po, praise God, ano po, hindi po tumor, infection lang po. Purihin po natin ang Panginoon. How good is our God, napakabuti ng Diyos. So gamitin, ang dila, i-deklara. Amen? Deklara. Praise God. Medyo mababa na ito natin, meron na ba tayo? Ito na ito. Salamat sa Panginoon. So ang ating pong topic ngayon, kasi po hinabahan ko po intro, dahil yung topic po natin ngayon, bibilisan ko lang po, ano? Dahil, ano po sabi ni Pastor. Sabi ni Pastor. So, ang ating po pag-usapan ngayon, ay ito. We are one with Christ. Tayo po ay nakipag-isa, kaisa, o iisa na kay Kristo. Kaya tama sabi ng ano kanina, tag doon, ng Sunday School natin. Kung wala sa iyong banal na Espiritu, hindi ka nakipag-isa kay Kristo, wala kang magagawin mabuti. Wala po. Because we are dead, hiwalay tayo sa Diyos. So wala tayong magagawa. Amen? So ito po, isa po sa pinakamaliwanag na itinuturo ng Biblia, mga kapatid, the moment na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas sa iyong puso, you are being born again. Amen. Amen. Born again. Ang na-born again po sa atin, hindi yung laman natin. Hindi po physically. Kasi pag physically, magiging katulad tayo ni Nicodemus. Ganun ang isip. Ang na-born again po sa atin, hindi yung soul. Kasi nung na-born again ka, sabi ko nga sa iyo palagi, masungit ka pa rin. May attitude ka pa rin. Soul po yun. Yung soul, nakapasok dyan yung will. Yung will mo, kuminsan hindi pa rin sa kalooban ni Lord. Kasi nga, yung physical, yung soul, hindi na born again. Ang na-born again, sabi ng Bible, yung spirit. Kaya nga, we are born in spirit. Nakukuha mo ba natin? Amen. 1 Corinthians chapter 6, verse 17. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. So, na-born again tayo in spirit. Hindi yung physical, hindi yung kaluluwa. Yan ay inaayos ng Panginoon. Yung physical mo, ikaw na mag-ayos niya. Di ba? Sabunin mo kung medyo madumi. Oh, di ba?
yung soul mo, tinutulungan ka na ni Lord dyan. Amen? Sa ating character, sa ating mga pag-uugali. Mga kapatid, bakit sinabi ko pong tayo po ay naborn? Ang naborn again po sa atin ay Espiritu. Kasi nung tayo po ay nagkasala, kung ang tao ay nagkasala, kapatid, ang namatay po sa kanya, Espiritu. Hindi po katawan, hindi po yung will, hindi yung soul. Ano po yung namatay? Spirit. So, nung dumating si Christ, tinubos sa ating mga kasalanan, binalik, binuhay, nabuhay yung ating Espiritu. Amen. Kaya, yun po, mabuborn again ng isang tao in spirit, mabuborn again ng isang tao in spirit, kapag ka ni-receive niya ang Panginoong Jesucristo na may katotohanan sa kanyang buhay. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Amen. Do you believe na ang Espiritu mo ay kaisa na kay Kristo? Amen. Yes, of course, because we receive Christ. At yan po, napakaganda. Ano? So, ngayon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo naging katulad ng Panginoon. Amen. Tayo po ay katulad ng Panginoon. Ulitin ko po, katulad tayo ng Panginoon. First, pakislide po. Ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Amen? Nandito pa tayo sa earth. Nandiyan ka pa. Pero sabi katulad ka na ni Kristo. Kamukha ka ba ni Kristo? Sabi ko sa inyo, physically na, sa soul, sa character, sa will, I believe, sa pag-iisip, sa pag-uugali, I believe na. Pero tinutukoy na kahit nandito ka, katulad ka ni Kristo in spirit. Dahil yung spirit mo at spirit of Christ ay isa. Buhay sa harapan ng Diyos. Perfecto. Do you believe you are perfect in the sight of God? Amen. You are righteous, wala kang dumis, wala kang bahid, perfecto ka sa harapan ng Diyos? Amen. Yes, we are. Not physically, hindi tayo perfecto. Katawan natin sa harapan ng Diyos. Ako nga, may bahid pa eh. Tama? Sa soul, hindi ka perfecto. May attitude tayo. Attitude ka, attitude ako. But we are perfect in the sight of God. In spirit. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po, yung Spirit ni Christ, Spirit ni Kristo, siya po ay konektado sa Diyos. Ganon din po tayo, yung Spirito natin. Konektado sa Diyos. Yung Spirito ng Panginoon, buhay sa atin. Ganon din po tayo, yung ating Spirit. Tigit sa lahat, ulitin ko, we are perfect in the sight of God. In Spirit. Pastor, perfecto tayo sa harap ng Diyos? Okay. Itidiin ko po, not physically, not in your soul, character, pag-uugali, but in spirit. Hebrews chapter 10, verse 14. Hebrews chapter 10, pakita ko po sa inyo, Hebrews chapter 10, verse 14. For by that one offering, doon sa ginawa ni Kristo, na paghandog ng kanyang buhay, He forever made perfect those who are being sanctified, holy. Kita niyo mo? Sa Tagalog, basahin na natin. Ginawa po sa English kasi yung perfect, hindi po nabanggit yan sa Tagalog. Sabi po dyan, Hebrews chapter 10, verse 14. Hebrews chapter 10, verse 14. Hindi po sa Tagalog. Hebrews 10, verse 14. Sa mga tuwid,
Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. So dito po sa English, tinignan ko rin po sa Greek yan, ito rin po, perfect din po sinabi, for by that one offering, He forever made perfect those who are being made holy. Doon sa mga nilinis ng Diyos. So do you believe that in spirit, you are perfect in the sight of God? Amen? So iyan po ang ginawa at nagawa ng tinapos ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. You are holy, you are perfect, walang pahid, walang tungis, malinis sa harapan ng Diyos. In spirit. Kapatid, babara po ito sa lalamunan ng mga hindi mananampalataya. Hindi po nila kaya lumapit ito. Dahil grabe po yung teaching na to. Pastor, nakakagawa ko ng mali, pero ako perfecto sa harapan ng Diyos. Hindi po nila kaya lumapit ito. Bakit? Dahil ang mga hindi po mananampalataya, hindi nila magagawang lunukin ang ganitong teaching. Why? Dahil nakabase po sila ang pagiging matuwid nila sa harapan ng Diyos tuon sa mga ginagawa nila. Yun lang ang kanilang pinaniniwalaan. Ako, magiging perfecto ako sa harapan ng Diyos, gagawin ko kung anong inuutos ng Diyos, pero magiging perfecto ako. Gagawin ko kung anong pinapagawa ng Panginoon, magiging matuwid ako sa harapan niya. Gagawin ko kung ano yung kalooban ng Lord, magiging matuwid ako sa harapan niya, kapatid. Kung ganun po ang magiging takbo ng kaisipan ng isang tao, he was deceived. Nadadaya po siya ng kaaway. Because walang kahit anumang gawa, walang kahit anong paglilingkod. Basahin mo ng basahin Bible mo, manalangin ka ng manalangin. Hindi iyan na naging matuwid. Hindi iyan ang dahilan kung bakit ka naging perfecto at matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? Walang kahit anong gawa. Kapatid, kaya sabi ni Jesus, yung mga tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Ano sabi nila? Panginoon, bakit hindi kami makapasok sa karya ng langit? Nangaral kami sa iyong mga salita ng iyong mensahe mo. Nangaral kami patungkol sa iyo. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Di po ba? Ano pang ginawa nila? Sinabi doon. Humayo kami. Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Matindi nga sa pangalan mo eh. Pero ang sabi ng Panginoon, kayong mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo kilala. Nakita nyo? Kasi ang basihan po nila para maging matuwid sa harapan ng Diyos, papasok ako sa langit dahil ginagawa ko to. Pero ang ganda ng ginagawa nila eh. Mahalaga yung ginagawa nila eh. Pero bakit sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala? Why? Dahil iyon yung kanilang basihan, pamantayan para makapasok at maging matuwid sa harapan ng Diyos. Which is not. Hindi iyon ang basihan ng Panginoon. Kaya pagka gano'n ang basihan ng tao, pamantayan niya, gagawa kong tuloy, susunod sa pinapagawa ng Panginoon, mangangaral ako, ahayo ako, magtuturo, papagaling ako ng may sakit, papalayas ako ng demonyo. If that is our basis para tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi na tayo kilala. Pero dahil tayo, yung ganitong pangangaral, tayo naniniwala, tayo mga mananampalataya, na hindi sa mga ginawa natin, hindi sa pagmiministeryo, hindi sa pagpapasa natin ng Bible, hindi sa ating pananalangin, hindi sa pagsisimba, hindi sa pag-attend natin sa lahat ng gawain. Kung bakit tayo naging perfecto at matuwid sa harapan ng Diyos, yan ay dahil lamang sa tinapos ni Kristo sa krus. Palapakan natin ang Panginoon. It is glory for the Lord. Kasi kung magiging righteous tayo dahil sa ating mga ginagawa, ang glory noon, tanong ko sa inyo, kanino? Amen. Pero tayo naging righteous tayo, naging perfecto, matuwid tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Ang glory noon, kanino? Kay Kristo. Sabi ng Bible, it is for the glory of the Lord. Amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin, isa pa, Panginoon. Praise the Lord. So matindi po, ano? We are perfect. Physically, nagkakasala ka. Sumasala tayo physically. Sa soul, sumasala tayo. Sa will, sa emotion. Damdamin natin. Minsan, damdamin na, nagkakamali pa eh.
Di ba? But in spirit, yung spirito natin na born again, it will never sin no more. Hindi na po siya magkakasala. Why? Alam niyo ba kung nasaan ang spirit natin? Yun na po natin. Nasaan tayo ngayon? Mahirap ipaliwanag ng limitadong isip. Pero physically, nandito tayo. Yung soul natin nandito. Pero spiritually, tayo ay nakaupo na kasama ni Kristo. For He raised us from the dead along with Christ and seated us, seated, past tense, nakaupo tayo with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Kita niyo? Tingnan niyo po yan. Nakaupo tayo kasama ni Kristo. Hindi nakatayo. Hindi po tayo nakatayo para tayo ay magpagod pa. Nakaupo. We have rest. At naghihintay na lang. Ano? Ng araw ng Panginoon. Kita niya? Spirit po natin yan. Kaya yung sinasabing hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Ito po. Because yung spirit natin nasa kamay ng Diyos. Amen? Praise God. Yan po. So tayo po, ulitin ko po, unang puntos po natin yan, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo'y katulad niya. Ano? Perpekto, matuwid, buhay, may koneksyon sa harapan ng Diyos. Amen. At kulang po, anumang kabutihan natin gawin. Kulang. Lahat yan, hindi po aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi aabot, kapatid. Dahil ang umabot lamang ay yung ginawa ni Kristo sa krus. Yan lamang ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Praise God. Praise God. Praise God. So, pangalawa po, hindi lamang po tayo naging katulad ni Kristo kahit nandito tayo. Pangalawa, dalawa lang po ito. Pangalawa, mga kapatid, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, dito, naranasan natin na kung ano yung pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, kay Kristo. Pagmamahal ng Diyos Ama kay Kristo, ganun din yung pagmamahal ng Ama ng Diyos sa atin. Do you believe that? Kapatid, grabe yun. Yung pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang anak, kay Christ, yung pag-ibig na yun, ganun na ganun. Walang labis, walang kulang. Ganun ang measure. Ganun na sukat. Ganun yung pagmamahal niya sa atin. Diba? Ito po, maalaman po natin ito. Paniwalaan po natin ito. Palagi po tayo mapapanahon. Papakita ko po sa iyo, John chapter 17, verse 20, na ang pagmamahal ng Diyos kay Kristo, ganun yung pagmamahal niya sa iyo. Do you believe that? Amen. Next verse. John chapter 17, verse 20. Ito pong context nito, ang ating Panginoon, siya po yung nagpipray sa Ama. Apo, sa Ama. Sabi dito, hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Meron po siyang sinasabing hindi lang sila, ang sinasabi niya po dito, yung mga disipulo. Ang context po nasa verse 14. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, hindi lamang ang mga disipulo ko ang idinadalangin ko. Idinadalangin ko din sa iyo. Idinadalangin ko din pati ang mga, pakibasa po susunod. Hindi po, tuloy po. Idinadalangin ko din pati ang mga mananalig sa akin. Yung sinasabi pong mananalig dyan, hindi na po yung disciple yan. Nananalig na po sila eh. Ang sinasabi pong mananalig dyan, yan po yung future believers, tayo po yan. Apo, tayo ng mga nanalig, saan? Dahil sa pinahayag ng aking mga tagasunod, doon sa mensahe ng magandang balita, doon sa Ebanghelyo. Grabe po ang Panginoon. Ang Diyos natin, ano? Ang Diyos po natin, ang Savior natin. Walang salita eh, tulad ni Pablo, hindi ko, ang tanging masasabi ko lang, napakaganda, napakadakila, napakaputi, kulang na salita. Hamakin nyo, hindi mo pa naririnig ang magandang balita. Hindi ka pa ipinapanganak, pero itong Panginoon mo, tigapagligtas mo, idinadalangin ka na sa Ama. Grabing, Savior, grabing tagapagligtas natin. Ano? So next, Ama, maging isa nawa silang lahat. Sino na po yung sinasabing silang lahat? Disciples and future believers tayo na po. Maging isa nawa silang lahat.
kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Next. Ibinibigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad, grabe po ito, tingnan nyo pa dito. Pati yung karangalan na ibinigay sa kanya ng Ama, ibinibigay sa atin. Ganyan talaga tayo nakipag-isa kay Kristo. Nung nakipag-isa tayo kay Christ, ano? Next. Next verse. At ako'y nasa kanila. Sino po yung kanila? Disciples and future believers tayo po. At ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Ang Diyos po, ang Ama, kanyang kausap, na sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Yung isipin mo lang kung paano minahal, kung gaano kamahal ng Diyos si Kristo, ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ay grabe po yun, mga kapatid. Grabe po yun. Wala nang tutumbas to. Ano po? Wala na pong tutumbas to. Basahin po sa akin, John chapter 17. John chapter 17. Kita niyo po? Wala na pong tutumbas. Doon po ba sa sinabing ni Jesus sa kanyang prayer sa kanyang Aba, sinabi niya, at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Kasama ka ba doon? Amen. Kasama po tayo doon, mga kapatid. Tayo ng mga nakipag-isa. Manampalataya, nakipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po ang ibig sabihin ng katulad dyan? Ayan. Yung salitang katulad. Sa English po niya, even as. Sa original language po niya, sa Greek, ang ibig sabihin po niya, ang word na po yan, katos. Alam niyo po ibig sabihin ng katos? Same manner, same measure. Amen. So yung pagmamahal ng Diyos sa atin, katulad ng paraan ng pagmamahal niya kay Christ, take note po yan, yung paraan. Huwag niyo po kalimutan yung sinabi ko, yung paraan. At yung measure, yung sukat ng pagmamahal niya kay Kristo, ganun yung sukat ng pagmamahal niya sa atin. Dahil yung katulad dyan, even as katos, same manner, same measure. Amen. Amen. Tignan nyo ito. Sabi ko po sa inyo, katulad ng paraan, kasing paraan. Tingnan nyo po. Si Kristo po ba ay labis na minamahal ng Ama? Kayo po sumagot. Labis, sobra-sobra po ba? Amen. Yun po ang unang tanong. Pangalawang tanong. Labis-labis din po ba ang paghihirap ni Kristo nung siya ay nandito? Amen. So alam niyo na siguro pupuntahan ko po. Susunod ko na pupuntahan dyan. Ito po, matibay na po na pundasyon ng katotohanan sa ating buhay, mga kapatid, na hindi po basihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin kung tayo man ay dumaranas ng mga matinding paghihirap. Ganyan sabi niya, katulad, kasing paraan, at kasing sukat. Jesus suffered a lot. Sobra-sobra ang naging hirap niya dito. Sobra-sobra. Yan sabi ko sa inyo, walang Kristiyano pupuntang langit na walang lamat. Dahil ang master natin, may peklat din. Amen? Tanda na tayo ay nakipaghirap, nakipahagit sa paghihirap ng ating Panginoon. Amen? God's love you. Tulad ng sa Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang ating Ama mismo, ang nagsabi niya, ang ating Panginoon Diyos. Tingnan niyo ito, Matthew chapter 3, verse 17. Hindi lang naman po ako nagsasabi niya, ang Diyos mismo nagsabi niya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugtan. Si Jesus Christ po, nabautismuhan, pag-ahon niya po, nabuksan ang kalangitan, bumaba ang Espiritu Santo sa inyong kalapate, at pagkatapos nagsalita ang Ama. Ano sabi? Ito po ang sabi.
ng kanyang Ama, ng Diyos Ama kay Kristo. Ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinalulugdan. Amen? Pakinggan niyo po ito mabuti. Pagkatapos pong bautismuhan ni Jesus, doon lamang po siya nag-umpisa ng ministry. Ibig sabihin, walang pagtuturo na ginagawa si Jesus, wala po siyang pangangaral, wala siyang pagpapagaling, wala siyang pagpapalayas ng demonyo, wala siyang paglilingkod pa. Hindi na pa ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi niya pa inuumpisahan. Pero dito, sinabi na, ito ang minamahal kong anak na labis ko kinalulugdan. Anong katotohanan dito mga kapatid? Ang katotohanan dito, hindi nakasalalay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin doon sa mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen. Hiwalay po yun, kapatid. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil gumagawa tayo para sa Kanya. Minahal tayo ng Diyos dahil tayo ay makipag-isa kay Kristo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Dahil tayo ay makipag-isa sa Panginoon. Pero don't get me wrong mga kapatid. Mahalaga po ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Mahalaga po na tayo manalangin, umatin na lahat ng gawain. Sobrang halaga po yan sa harapan ng Diyos. Pero hindi natin yung ginagawa para tayo ay mahalin ng Diyos. Ginagawa natin yan dahil naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang ginagawa natin ganito para sa Panginoon. So huwag natin kalimutan, lagi nating alalahanin ang katotohanan na ito. Tapos na po tayo ang katotohanan na ito mga kapatid. Na tayo nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nung tayo ay born again, ipinanganak muli ang ating Espiritu, tayo na nampalataya sa magandang balita. Mga kapatid, tayo po ay buhay na sa harapan ni Kristo at tayo ay pinaupong kasama niya doon sa kanyang trono ngayon kung nasaan man ang ating Panginoon. At dahil dito, mga kapatid, dahil tayo buhay na, tayo ay matuwid, perpekto sa harapan ng Diyos. Not in physical, not in soul, but in spirit, mga kapatid. So tayo ay mahal ng Diyos gaya ng pagmamahal niya kay Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos na mabuti, makapangyarihan, mapagmahal. Salamat po, dakilang Diyos, sa mensahe mo po sa mga Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na i-trust, panghawakan, lunugin, Panginoon, ang mensahe mo po sa amin. Na kami, O Diyos, ay lubos, nagganap na, ginawa mo ng ganap, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Sapagkat itong handog mo na ito, itong buhay mo na ibinigay mo para sa amin, itong sakripisyo mo, Panginoon, ito ang nagbigay, O Lord, ng kapayapaan sa lahat ng mga sasampalataya sa iyo. Thank you so much, Father God. Pinagpala mo pong yung mensahe, pinagpala mo pong yung mga anak na nasa lugar nito. I pray, Father, anuman ang mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. Dalangin ko, Lord, na sa sitwasyon nila ito, makikita nila na may pagpapala ko, Lord. Thank you so much, Lord God. Iniwala kami, Panginoon, na ang pag-ani namin ay parating na sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Praise the Lord. Pagpapalan natin.